napakahalaga na maintindihan ngayon ng ating mga anak. Yan ang magpapabago sa buhay. Who's another congressman na napakaingay? Bienvenido M. Abante. Nag-iingay siya ng bonggam-bongga, dumadakdak siya ng bonggam-bongga. Why? Probably he wants some flood control project as well. Kaya pala mga kababayan. Diba? At itong 2025 budget, abangan natin kung magkano ang mapupuntang flood control project kay Abante. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ni ating panonoorin o pakikinggan si Miss Joey Cruz mga kababayan. Grabe ang revelasyon niya mga kababayan na ito palang flood control projects na pinagmamayabang ni Bongbong Marcos talagang yun ang kinubra ng mga buhayang congressman at congresswoman, no? Na sa bawat pag-atake pala nila kay VP Sara, siya rin ang pagkakaroon nila ng bilyong pondo na maaari nilang maibulsa na naka-audit sa DPWH na liquidated na, tapos na ang mga flood controls project sa bawat lungsod. Pero bakit binabaha pa rin tayo mga kababayan? Na ngayon pala ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon sila ng koleksyon ng mga luxury bags, luxury watches, mga alahas at mga mamahaling sasakyan. At ang nakakagulat pa dito mga kababayan, sinabihan di umano nila Tambalos na pahiyain o siraan si VP Sara sa harap ng kamera bago matanggap ang bilyong pondo na kanilang makukubra. Hay nako, namantakin nyo yun mga kababayan, nasa 200 billion pesos ang nilabas na pera para sa flood control, tapos malalaman natin na naibulsa lamang ito at naibahagi na sa mga buhayang House of Crocs. Grabe naman yan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo dahil malaking tulong po ito. At yun na nga no mga kababayan, bago tayong dumako dito sa malaking revelasyon na ito, atin munang bigyang highlight no, ang pagpunta ni VP Sara sa lugar ng Baguio. Na baka sabihin na naman o masamain na naman ng mga trolls dyan no, na walang ginagawa ang Vice Presidente. Tribes ng Davao City. Kaya masaya kami dahil nabibigyan ng opportunity yung mga IDs na makapagtapos ng college sa loob ng City College of Davao City na pagmamayari ng local government unit ng Davao City. Sinigurado ko na bago ako bumaba doon sa pagka-mayor ng Davao City ay natapos namin ang college, ang paaralan para masiguro yung kinakatasan ng aming mga Davaoeños na miyembro ng IT. Yan din ang gusto ko maintindihan ng mga magulang dito sa inyong komunidad na napakahalaga ng edukasyon sa buhay ng inyong mga anak. Dahil ito ang magpapabago ng buhay nila. Pero sa araw na ito, nag-graduation natin ng nursing, walang mayaman, walang mahirap. Dahil, bakit? Dahil pareho-pareho tayong lahat dito nakapagtapos ng nursing. Ibig sabihin, kung yung nakapagtapos na galing sa mahirap na pamilya, ay pareho na ang oportunidad niya na makapagtrabaho bilang nurse sa isang graduate na galing sa mahirap na pamilya. Pareho na silang pwede mag-apply sa hospital, pareho na silang pwede maging nurse. Wala nang mayaman, wala nang walang may iwan. Pareho na sila. Kaya napakahalaga na maintindihan ngayon ng ating mga anak. Yan ang magpapabago sa buhay. Ulitin ko, masaya ako na nakasama ko kayo ngayong gabi, kayong lahat ngayong gabi dito sa Buskalan. Nagpapasalamat ako
sa pagtanggap ninyo dito sa amin. Magandang gabi. Maraming salamat sa inyong lahat. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin ang kanyang speech no para sa mga taong taga Kalinga Province. At yun na nga no mga kababayan, sa pagbabalik natin dito ating sabay-sabay na subaybayan itong malaking skandalo na pinagkakaisahan ng bangag na administrasyon at ng mga young goons ni Tambalos Romualdez na House of Crocs. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Yung mga maiingay na representative sa Manila, sila yung maraming flood control project. Okay? Who is Dionisio? First District Representative ng Manila. Binanata niya si Inday doon sa security personnel ni Inday. Okay? Si Rolando M. Valeriano, yung privilege speech niya noong September 4 ang ginamit para tirahin si Inday at magkaroon ng inquiry on good governance and public accountability. Okay? Na kung saan, charan, si Joel Chua na napakaraming flood control project ang nag-share. Okay? William Irvin C. Cheng and Maceda are quite quiet against Inday Sara. Who's another congressman na napakaingay? Bienvenido M. Abante. Nag-iingay siya ng bonggam-bongga, dumadakdak siya ng bonggam-bongga. Why? Probably he wants some flood control project as well. Kaya pala mga kababayan. Diba? At itong 2025 budget, abangan natin kung magkano ang mapupuntang flood control project kay Abante. Miss Joy, DPWH, di ba yung flood control projects? But they, because I'm not familiar with how it works, they hire contractors to do that, di ba? Yes. Okay. May non-disclosure ba? Di ba public information yan Public dapat? naka-tarp. Yung contractor. Yes. Kung investigative journalist ako, pupunta ako sa contractor at magtatanong magkano yung SOP na nakukuha nila for those congressmen or for those district. Ang Actually, usap-usapan sa totoo lang si Haya, no? You can actually do, like, first na question dyan is ganito. Meron kang listahan ng flood control project. Alin dyan ang nag-e-exist, alin ang hindi? Yun yung first na gagawin mo. Yeah. Alin dyan yung exist, alin dyan yung hindi. Okay. Pangalawa, okay. Kasi these are completed. Yung pinakita ko sa inyo kanina, that is completed. The list that I am showing you is the list that comes from DPWH. At ito yung part ng Grabe mga kababayan, naka-audit na tapos na ang mga flood controls na ito pero bakit binabaha pa ngayon sa ating mga lungsod? So malinaw mga kababayan na binulsa ng mga kongreso itong pera ng flood control na sinabihan si Tambalos na magpakitang gilas sa kamera at sirain si VP Sara nang makakubra ng malaki-laking pera. Grabe naman talaga. 5,500 flood control projects na sinasabi nilang tapos na. Okay, so ibig sabihin, fully liquidated na to. Tapos na to. Ang premise is that all of this should be verifiable, nag-i-exist na ibayad na sa lahat ng contractor ang pera. Okay? So first that I'm going to do, nag-i-exist ba tong project na ito? That's the first one. The second one, okay? Kung hindi nag-i-exist, bakit na-disburse ang pera? Diba? Miss Joey, can you post that sa FB? Yes, oo. With flood control, madali talaga yung nakawan kasi considered flood control ang dredging. Hindi mo siya makikita. So, road projects, almost all horizontal. Per cubic feet kasi ang... But that one
it will Ang not come bayad. from it will not come from DPWH. Ang listahan nun manggagaling sa MMDA kasi sila ang nag-handle. Yung dredging kasi is maintenance eh. So, Yung ibang sa Manila. listahan pa yun, Hydra! Iba pa yun! Yung sa Manila. Kasi dito sa amin sa local, ganyan eh. Diyan din ang laro na sasabihin, ito ang Oo, hukay niya, grabe. ganitong cubic feet. Minsan ang tatrabuhin nila kalahati, minsan 1/4 lang. Malaking pera na yung kinita ni contractor at kinita ni Nakukulimbat nila. Correct. Correct. Ayun. So, ang dyan, actually, si Haya, marami dyan ghost. Ako hatingin ko, marami dyan ghost. Yung nagkabayaran na pero hindi naman nag-exist. Etong pinakita ko sa inyo, lahat to nakikita. Kasi construction to eh. Construction of flood, construction of Kenembot, ganyan-ganyan. Yung sinasabi ni Hale, na yung mga dredging, that project comes from MMDA, sa budget ng MMDA, na meron rin yung separate na appropriation. Ayun. Ate Joey, akala ko ba dati in-explain nyo pa ng malinaw kung bakit walang ninakaw ang mga Marcos? Hindi. Ang in-explain ko noon na yung GR 152-154 at yung ibang mga kaso, you cannot use it as a proof na may ninakaw ang mga Marcos. Hindi ka naman nakinig ng mga live ko noon eh. Di ba sinasabi ko, I'm pretty sure may ninakaw yan somewhere along the way. I'm pretty sure may ginawang hindi maganda yan somewhere Correct. along the way. But you cannot use 152-154 as a proof. Ayun na. Ayun, Hale, sorry. Meron ka sinasabi? Pinolix. Ako ba yun? Philippine Sa usapan ng construction na yan kasi, binunyag na yan, nagpa-press con pa nga si Mayor Magalong ng Baguio, tama, di ba? Sinasabi niya na dati pa, na yung mga project na yan, na binibigyan natin ng pondo ang legislative, they're controlling it. Ang daming mga kongresista na may-ari ng construction companies, di ba? Including Congressman Saldico, na may hawak po ng budget natin. Kaya nga dapat tinatanggalan yan sila ng control. Because sinasabi nila they control the power of the purse for the people, but in fact, hindi naman. At halatang-halata naman na may kabulastugan na ginagawa. Tignan nyo na lang yung groundbreaking na ginawa ni Martin Romualdez sa distrito ni Luistro. Di ba? Totoo yung winika mo, yung congressman namin banda dito hindi ko napapangalanan ng mga kababayan, may business na construction. So ang pera, napapaikot talaga sa kamay niya na hindi mo alam kung may ginagawa ba talaga to o binubulsa niya lang at idinadaan niya sa construction business niya na minamanipula nila ang pera ng taong bayan na dapat mapunta sa proyekto sa mga sambayan ng Pilipino pero sadyang ganid at matalino din talaga itong mga crooks at gagawin nila ang lahat na sila ang makinabang. Sinabi niya, nag-usap kami ni Saldico, parang kulangin yata yung 59 million ng isang classroom, gawin nating 3. Isipin nyo, isang classroom, 59 million mansion. At hindi lang yun namigay pa sila ng 15,000. Ilan yun na mga nandun na nag-participate? Diba? Kaya Correct. si May Luis pasing- halos mabaliw sa biyaya ng Kinembot. Ineme. Bumabagyo. Bumabaha ng biyaya. Ang pera namin yan. Pagkatapos, a lot of people here, ang concern ninyo, 125 million talaga? Diyos me. Kaya kung kukumputin yung winaldas ni Tambalos para makuha ang boto ng taga Cavite, 15,000 times 3,000 na beneficiaries, nasa 45 million pesos din yun na galing sa kaban natin mga kababayan. Na kaya binigay lang yun para iboto itong si Tambalos. Aba magising-gising kayo mga kababayan na niloloko kayo at pinamumudmuran lang kayo ng ayuda niyan. Hindi natin kailangan yan. Ang kailangan natin yung tunay na malasakit, yung mga pagpapagawa ng mga hospitalan, ng mga infrastructures, ng mga tulay na ating mapapakinabangan. Hindi ang ayuda na yan. Ayun. Anyway, hi Uncle Aya. Miss Joy, may point lang ako kasi yung iba they're trying to push it in our faces na we voted for BBM. Parang what else do you want, guys? Nagkamali na nga. We admit, nabudol kami, 'di ba? Niloko What else we admit? Binoto Niloko namin kami. si BBM kasi sinabi niya yung mga gusto naming marinig.
Oh, so what else do you need pa? Parang because nagkamali kami, hindi na namin dapat i-criticize yung mga maling ginagawa niya ngayon. Parang, is that what you want? Parang ang bobo ng logic lang kung ganyan. Are you saying we have no right to criticize him or to question him? Kasi nakikita namin mali yung mga ginagawa niya kasi binoto namin siya. But guys, check your logic. Ang bobo. Sobra. Don't blame the victim. Correct. Blame the liar, which is BBM. Nabudol, no? Inamin din na nabudol kayo 2025 ang nagpapudol, okay? Meron bang nagde-deny? Rasi? May nagde-deny ba, Rasi? Anong gusto mong point, Rasi? Ano bang gustong i-point out? I sent an invite. Bilis, akyat. Wala daw proof na nagnakaw. Yan lang ba yung issue? Anong walang proof na nagnakaw? Nakawan lang ba yung Ito sabi ni Iwan, sabi niya, si Haya, pwede mo naman Jejimon. pero same argument din sa dati. Walang proof na nagnakaw. Diba? Hindi naman yung pagnanakaw ang ano dito ang pinag-uusapan dito We're asking exactly saan dinala yung pera. Yung policies yung issue niya. Policies, Masyado ka nang late. Oh my God. Election issue pa din. Ano ba naman? Yung sinasabi nga niya kanina is that yung pag nag-uusapan pa rin yung nakaw. Hindi yung nakaw pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, saan nyo dinala yung pera? I mean, you have a lot of money. I think it's time for you to answer the people. Tanungin nyo, kasi nga, number one, may mga projects na sinasabi ng flood control. Pero nasaan? Kasi nga, explain mo natin Joey, di ba? Dredging. Isa sa mga old school na na pagdalagyan ng pera. Pero never naman nangyari. Kasi yung nakikita kong Pasig River on na dredging, it's actually San Miguel who's doing it. 'Di ba? Parang alam ko, project ng San Miguel yan That's not a project of other LGUs. So anong dredging ginagawa nila, 'di ba? Well, meron mga budget na dredging, mga specifically ang nag-ooperate supposedly MMDA. Ito nga lang, syempre, mahirap na may audit yun. Sabi ni Jenny Sabungan, ask ko lang po, since when kayo naging against government? When the promises started to be reversed. Correct. Yun, nung hindi niya na sinusundan yung mga pangako niya. Ms. Jo, I think the question is very flawed in itself kasi VP Sara is part of the government. We're not against the government. We are questioning some of the policies of the president and some people in the Congress. Hindi naman yan against the government. That's your responsibility as a citizen of this country to criticize your government. May karapatan tayo na malaman kung saan nila nilawawaldas ang pondo o kaba ng bayan. Kamukha niyan yung flood control na nalaman natin ngayon na pinagati ang ibulsa ng mga congressman at congresswoman. Tapos binabaha tayo. Aba, napakakapal naman talaga. Bongbong at saka sa kongreso, ganyan. More of bongbong. More of bongbong. Ayun. Hindi sila sanay na kini-criticize. So, okay na, Jello? Naintindihan mo na at what point kami nagalit kay Bongbong? Hindi naman na sinasabing mawala ang gobyerno. We are willing to be governed. Galit lang kami doon sa sinungaling. 'Di ba? Correct. Hindi pa tayo dumadaan sa foreign policy, di ba? Andito pa lang tayo within the country. Ayun. Jumbo Bird? Yes, ma'am. Go. Ano yung gusto mo i-share? What's next sa Maisog Rally? Kasi napapansin ko ngayon, merong, alam niyo naman siguro, between the Banateros and ma'am, alam niyo yung nangyayari sa loob. What's next for the Maisog Rally po sa Liwasang Bonifacio? Tuloy-tuloy pa rin.
I do not know. Hindi naman ako part ng organizing committee ng Maisog eh. If there's a rally, I will join. If there's no rally, di ba? Gagawin natin. Ganon.